If you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So guys, nakakalungkot lang talaga na sumusupport or nagsusubscribe kayo sa isang scammer na katulad ni Frank Miano, na ang dami na nababudol sa mga sinasabi niya na diskarte daw over diploma, ganyan. Ang target ko lang naman is dapat malampasan natin yung subscribers niya. Guys, tulungan nyo ako mas lampasan natin yun. At sana i-report nyo na. I-report nyo na yung YouTube niya na para wala nang ma-scam tong kupal na Frank Miano na to. So guys, please report or yung mga subscribers siya lipat na sa akin para alam nyo na. Guys, iwas sa scam. Masama yan. Frank Miano, ikaw ha, malaking karma yan pag sa susunod. Hindi mo pa nafe-feel ngayon pero sa susunod talaga malaking karma yan. Malay mo makulong ka pa. So yun nga, what's up guys, Aljon here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So alam nyo na, magre-react ulit tayo sa mga trade rumors around Facebook at YouTube at sa iba-iba pang platforms na nagkakalat ng mga trade rumors about PBA. So ang first trade rumor is about Christian David ng Blackwater Bossing, ang first round pick nila. Trade rumor kay Christian David is mapupunta siya ng Token Tex or Meralco, na hindi malabong hindi mangyari to. Pero para sa akin, hindi pa mangyayari tong trade na to kasi medyo pinapahinog pa nila sa farming team nila, diba? Sa farm team nila sa Blackwater to. Pero depende na lang kung desperado na talaga, lalo na yung Token Tex na umabol sa San Miguel, sa Ginebra, sa Magnolia, alam nyo na. So kung pwede mangyari to is sa Token Tex, alam na natin kung ano yung magiging trade packages dyan. Mga bangko nila, round picks nila for Christian David. Alam nyo na naman magalawan ng Token Tex eh. Sobrang lopsided trade talaga, sobrang unfair trades. Na sana maiwasan na talaga kung may Marshall, baka naman medyo nakakonsensya ka na rin na wag na i-approve yung mga ganong kalokohan na trade, na palakasin mo naman sana lahat ng teams para madami nang manood ng PBA. So kung sa Meralco matitrade si Christian David, medyo fair ang trade doon. Kasi medyo okay naman yung mga players ng Meralco, lalo na sa bench. Mas maganda yung bench ng Meralco para sa akin mas maganda yung bench ng Meralco kaysa sa Token Tex for me ha. Madami kasi magaling sa Meralco katulad nila Bong Ginto, Alain Maliksi. Siguro sila na lang talaga yung pinakabangko nila ngayon, sila Alvin Pasaol, si Raymar Jose. Siguro kung magiging lopsided ayun na magiging trade nila. Raymar Jose, Alvin Pasaol for Christian David. Pwedeng matuloy na si Ray ng Batak, mapunta na sa Meralco kasi 'di ba? Ayun naman talaga yung plano, mapunta sa MVP group si Ray ng Batak eh. Think on trade packages doon is magiging Christian David, Ray ng Batak for Chris Newsome at Bong Ginto. Yan ang think ko magiging trade doon. Pero kung ako sa Blackwater, kung naghahabol talaga sila, kung gusto nila ng magandang trade, kunin nila si Raymond Almasan. Alam natin injury prone si Raymond Almasan, pero kailangan talaga nila ng big man eh. Kung talagang magiging competitive na tong Blackwater Bossing. Magandang magandang tandem yung Troy Rosario pati Raymond Almasan.
So kayo guys, saan tingin nyo mapupunta si Christian David, sa Token Text ba o Meralco? So ang second trade rumor is babalik si Motao Tua sa TNT Tropang Giga. Ang kapalitan daw is si Poy Era, mapupunta sa San Miguel Beermen. Para sa akin, malabo mangyari to kasi medyo injury prone na si Poy Eram. Pero kung nakita naman ng San Miguel na pa-okay na si Poy Eram, is baka pwede mangyari tong trade na to. Tsaka siguro gustong kunin ni Chot Reyes si Motao Tua. Pero siguro nga, naghahanap na rin ng healthy na center tong Token Text. Kasi nga, matanda na rin si Kelly Williams. Si Poy Eram injured. Pero para sa akin, siguro mga 40% lang may chance na mangyari tong trade na to. Kasi nga susugal sila kay Poy Eram. At kung maglaro man siya, sana tuloy-tuloy na healthy, di ba? Kahit naman hindi matuloy itong trade na to guys, sana maging healthy na si Poy Eram. Kasi tagal niya na rin nawawala sa liga. Parang ilang months? Pa year na ba? Or basta ilang months na atang di naglalaro sa PBA si Poy Eram. Sana gumaling na agad siya, di ba? Saka gusto na rin matrade to si Motao Tua para mapakita niya na pang first 5 siya na center. Kasi nga, habang nasa San Miguel siya is wala. Substitution lang siya kay Junmar Fajardo talaga guys. Kung di man matuloy sa Token Text, sana ay matrade talaga siya this year. Sana mapunta siya sa team na kailangan talaga na sentro. Katulad ng Rain or Shine ng Phoenix. Siguro pwede na rin siguro sa Magnolia. Or pumunta siya sa Converge na pwede rin palitan sila Justin Aranya. Or isa sa kanila mag-4. Kasi malabo naman mababang koto sa Converge for sure eh. Or mapunta siya sa mga farm team katulad ng Northport, balik siya doon. Or sa Terra Firma Jeep naman. Na malaking tulong siya talaga for sure sa dalawang team na to kung saan siya man pupunta. So guys, tingin nyo mangyayari ba tong trade na to? Poy Eram to San Miguel, Motao Tua, balik Token Text? Share your comments, share your opinion. Pag-usapan natin yun sa comment section. So guys, thank you for watching. Please like, share, subscribe.